Nababahala ang National Council on Disability Affairs o NCDA na may mga nakakakuha ng PWID kahit hindi naman dapat. Para pag-usapan yan, kasama natin dito sa studio si Carmen Subiaga, Officer in Charge ng NCDA. Maganda umaga po, Director Subiaga. Good morning, Susan. Thank you po sa pagpunta. Anyway, para ho sa kaalaman ng publiko, sino-sino lang ho ba ang qualified o pwedeng kumuha ng PWID sa ilalim ng batas? Okay, ang person with disability ID ay ibinibigay lamang doon sa mga may long-term physical, mental, intellectual, and sensory impairment na yung mga functional limitations na yan ay nakakahadlang sa kanilang pakikisalamuha at sa kanilang interaction sa ating kapaligiran at lahat ng mga barriers na na-encounter nila. Halimbawa, yung non-accessible environment, yung mga barriers to information, katulad ng nararanasan ng ating mga bingi. At yung accessibility, no, yung sa physical, yung namang day-to-day decision making sa kanilang mga buhay na yan ay nararanasan naman ng mga taong may mental or what we now call psychosocial disabilities. At syempre, pati yung mga bulag, yung mga hindi nakakalakad, at yung may iba pang mga functional limitation na na-certify ng mga espesyalista o ng mga doktor. Well, so syempre, sabi nyo, yung mga bulag. Paano naman, halimbawa, yung mga malabo lang ang mata? Alam naman natin yan, di ba? May mga malabo talaga yung mata. So, gaano naman ho kataas na grado ang pwede magkaroon ng PWID? Okay, so alam mo, ito yung isang pinag-uusapan ngayon. Ang grado ba ng salamin na ay dapat na maging sukatan sa pag-i-issue ng person with disability ID. So, hindi po yan ang ating pinagbabasihan. Ang pinagbabasihan natin ay yung visual acuity. Ibig sabihin na kapag ikaw, alam mo yung ating perfect vision ay 20/20. Kapag ito ay naging 20/70, then ikaw ay certified na low vision. Okay. From 20/70 and above, no? At pag ito ay umabot na ng 20/600, ikaw ay legally blind. Kahit meron ka pang nakikita pero hindi na siya malabo na, hindi mo na mawarian kung ano yung mga figures sa harap mo. Ano na yon? Talagang qualified ka na. Oo, qualified ka na. Yung 20/70, yun yung sinasabi natin ay dyan nagsisimula na ikaw ay pwedeng issuehan ng ID. Okay. So, pag mga 20/50 pala, mga 40, hindi pa yan. Hindi pa sila qualified. Kasi, nakokorek pa siya ng glasses. Alam mo, kahit nga 1,000 yung grado ng salamin mo, basta yan ay nakokorek ka pa, nakakabasa ka pa, na nakikita mo pa yung mga pinapabasa sa ng optometrist, hindi ka pa pasok doon sa pero mga... kapag kahit nagsalamin ka, ay hindi mo, ang makikita mo lang yung letter E na malaki, yun, i-issue ka na ng ID. Ano ba, Director, yung mga benepisyo ng mga PWID? Ay, naku, napakarami kasi benepisyo ng ating PWD ID. No, halimbawa, pagkakain ka sa restaurant, 20% discount, less value-added tax. Okay. At pag bibili ka ng mga gamot, kaya nga alam mo, napaka-importante ng PWD ID dahil karamihan sa ating mga person with disability, sila ay may mga medical needs, mga maintenance, mga check-up, at iba-iba pang gastusin na ang discount ay ang PWD ID ay isang pribilehiyo na pwede nating maitulong sa kanila kasi wala tayong disability pension, wala tayong suporta para sa kanila. Kaya talagang ito ay ipinaglalaban nila na makamit nila. At unfair naman po doon sa mga totoong may kapansanan na yung iba hindi nakakakuha yung totoong may kapansanan, at yung mga may walang kapansanan
na may connection lang, ay nakakakuha sila. So, yung may mga connection. And paano, pwede ba makansela yung PWID? Oo, alam mo, ang PWD ID ay good for 3 years. Kapag okay. kung halimbawa, hindi naman natin mahahabol yan kung sino yan, pero the time after 3 years, hindi na nila yan pwedeng gamitin dahil nga kapag na-invalidate na yan, kailangan ay ma-reissue. At doon ay kailangan na tungkol sila doon sa mga totoong requirements ng pagkakaroon ng person with disability ID. Okay. Maraming salamat po, Ms. Carmen Subiaga, Officer in Charge ng National Council on Disability Affairs. Good morning po sa inyo. Thank you po, ho sa at pagpunta. sana po pangalagaan po natin ang integridad ng person with disability ID dahil ito lamang po ang kanilang inaasahan sa hirap ng buhay ngayon. Maraming salamat. Thank you so much po. Good morning po.